Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. Ngayon i-update ko lang kayo sa nagawa nating breeding na White Leghorn na kakross sa Black Australorp. So ito sila noon, CCU pa lang sila, at ngayon i-update ko sa inyo kung gaano nakalaki yung mga breeding natin na White Leghorn na kakross sa Black Australorp. So ito yung time na bago pa lang natin i-transfer sila sa labas ng kanilang brooder. So sa labas na natin ito inilagay. 1 month old na sila nito. At ngayon ipapakita ko sa inyo yung updated na version ng ating crosses ng White Leghorn at saka Black Australorp. So ito na yung update ng ating mga White Leghorn cross ng Black Australorp mga ka-farmers. So ang update natin ngayon ay pinag-separate na natin yung mga babae at yung mga lalaki. So ito yung mga lalaki na nanggaling dito. Yan, puro babae na yan. So ang purpose natin kung bakit pinag-separate na natin yung mga babae sa lalaki mga ka-farmers, although hindi ito sila nagtutukaan o nagpe-feather pecking. So ito yung pansinin nyo yung mga ka-farmers, oh. Yan, kumpara ito. So itong mga lalaki na ito ay malalaki na. So yun talaga ang sa pag-aalaga ng manok, mga lalaki talaga yung mabilis lumaki. So tingnan nyo yung pangangatawan nila, malalaki na talaga kumpara dito sa mga babae. So yan, maliliit pa yung pangangatawan nila kumpara sa mga lalaki. So ito kasing mga lalaki, sila yung dominante sa kanilang feeds o yung patuka na binibigay natin sa kanila. Sila yung palaging nauuna dahil nabubuli talaga yung mga babae. Kaya yung ibang mga babae mga farmers hindi makakain ng tama dahil itong mga lalaki ang bibilis nilang tumuka. Tapos maliliksi pa sila. Talagang yung ibang mga babae na mga manok ay hindi makapag-concentrate ng pagkain. So yun yung isa sa mga rason kung bakit natin ihiwalay ito. So dito sa pamamaraan na ito, itong mga babae na mga manok ay makakapag-concentrate ng kumain. So tingnan nyo, oh, kalmado lang sila lahat kumain. So dahil puro babae yan. So kalmado lang yan kumpara dito, oh. Kapag nandito ito, so yan, oh, palaging naglalaro yung iba. So malalaki pa yung mga katawan. So kapag nandito yung mga lalaki na manok, hindi makapag-concentrate yung mga babae. Kaya yung mapapansin nyo, kung meron kayong inilagay na mga manok dito sa brooder, sa inyong mga brooder, pansinin nyo, maliliit talaga yung pangatawan at mahina na kumain yung mga babae kumpara sa mga lalaki. So sa ganitong pamamaraan yan, kalmado na sila at nakaka-concentrate na silang kumakain. So yung feeds na binibigay natin sa kanila ay talagang makukonsume nila. So mapupunta yun sa kanilang pangangatawan at kalaunan ay magaganda na yung kanilang pangangatawan at mabilis silang lumaki at mabilis din silang sa murang edad pa lang nila ay maaga silang mangingitlog. So yan yung isa sa mga kinakailangan nating gawin sa mga alaga nating mga manok. So separate natin yung mga lalaki sa babae dahil ang pinaka-importante dito sa layer production ay yung mga babae. So yung mga rooster natin ay hindi naman natin masyadong kinakailangan yan. Isa o dalawa lang naman yung kinakailangan natin, pero itong mga babae ay lahat sila kailangan natin para sa pag-produce ng itlog. So ito namang mga lalaki, hindi naman sila nakapag-produce ng itlog. Kaya ang isang purpose nito, kukuha tayo ng, kung gagawa tayo ng rooster o yung breeder natin na rooster, pipili lang tayo sa kanila ng isa o dalawa. At yung iba niyan, pwede na nating ibenta o di kaya kakatayin natin for meat production or ibenta natin yung pangkarne. So malalaki yung pangangatawan nito, matatangkad sila mga ka-farmers. So yan, oh, pansinin nyo, matatangkad yung mga crosses ng White Leghorn at saka Black Australorp. Hindi katulad ng pure na White Leghorn na hindi masyadong katangkaran, regular size lang, pero ito matatangkad sila. So meron tayong isang itim dito, yan, hindi yan crosses ng Black Australorp at saka White Leghorn, ibang breed yan, cross na ng
Bardrack at saka Black Australorp. So yan. O, hindi pa ubos yung pagkain nila. So ito din yung mga manok na yung sinasabi ko noon na hindi masyadong marami kong mag-consume ng feeds. So tingnan nyo, meron pang natira. So kaninang umaga yung unang kain nito, hindi na ako magbibigay sa kanila ng feeds sa tanghali. Dahil hindi naman talaga sila parang yung sa pure na heritage breed na kinakailangan nating pakainin sa tanghali, dahil kapag hindi ay nagpe-feather pecking sila. So ito sila umaga at hapon lang. So nakakapagtipid na tayo sa pagbigay ng feed sa kanila. So kinakailangan lang natin lagyan ng parating merong tubig para hindi masira yung kanilang balulunan o yung kinakain nila, hindi sila ma-suffocate ng feeds. Dahil kung walang tubig, baka yun ang sanhi na ma-suffocate sila at kalaunan ay mamamatay. Alright, so yan lang ang update natin ngayon dito sa White Leghorn cross sa White Leghorn cross ng Black Australorp. Meron tayong Bardrack dyan. Ito yung mga rooster natin. So itong yung iba dito, siguro pag nasa 1 kilo na yata ito, pwede na nating katayin yung iba kung walang bibili nito. Katayin yung iba, magtitira lang tayo ng 1 or 2 pang sample lang kung maganda bang palahiin ang crosses ng White Leghorn at saka Black Australorp. Alright. So dito naman, yan, malalaki na rin yung ilan nating heritage breed. Meron tayong crosses ng yung Cal, yung Leghorn na Cal natin. Nakapag-produce tayo ng 2 manok. So babae at saka lalaki, yung puti na yan. So ito, yung puti, yung babae. Ang ama nito ay yung Orpington Blue natin at yung ina naman ay yung Cal na White Leghorn. So isang lalaki at saka isang babae. Meron tayong asil, 2, pero mapapansin nyo, pilay. Actually 2 yung pilay. So sa sisiw pa lang yan sila mga ka-farmers, nagkapilay na sila. Hindi ko lang sila kinatay dahil hinayaan ko o hindi ko sila eliminate noong bata pa lang sila. So hinayaan ko lang silang lumaki at yan, nabuhay naman sila. So magagamit pa rin natin yan pang kapag tama na yung timbang nila at laki ng katawan, pwede natin yang katayin. So ito, meron tayong pailan-ilan na Black Australorp. Mga babae na ito. So isa lang yung lalaki dito. Ito, yung malaki. Yan. So yan lang yung lalaki. Itong nandito, puro na ito babae. Alright. So maganda dahil nakapag-produce tayo ng yung Cal natin na manok. So marami palang nagtatanong kung pwede bang i-breed yung mga Cal na manok, yung makikita natin sa commercial na poultry na yung paitloging manok, kung pwede ba natin yung i-breed. So ito na yung example na breed natin. So nakakuha tayo ng mga babae na Cal at pinagparis natin doon sa ating Orpington Blue na manok na rooster. So yan yung na-produce natin, although 2 lang yan dahil malimit lang natin na brinid yung paris ng Orpington Blue at saka yung Cal. So 3 ito mga ka-farmers, namatay lang yung isang sisiw, kaya yung 2 na lang. Pero at least meron tayong babae at saka lalaki na na-produce. So pwede na natin yang gamitin pang materialis din. So crossbreed natin yan para kapag produce tayo ng almost pure